Hello guys, kumusta po kayo? Magandang hapon po sa inyo, magandang umaga o magandang gabi. Saang sulok man po kayo ng mundo. Tayo po sa ngayon ay papunta ng mayroon lang tayong hinihintay na kasama, kaya medyo maabala tayo. Oras natin sa ngayon ay 2:25, kaya baka mga 15 minutes hihintayin pa natin yung kasama natin. Mga 2:40 makakaalis na tayo. So pupunta na tayo sa may Shield. Doon na natin hihintayin yung ating kasama, si Katormaniko. So mamaya habang papunta kami ng Mayon ay mag-motovlog ako. Enjoy nyo lang po guys yung biyahe natin at titingnan natin kung mga ilang oras o ilang minuto na tatakbuhin natin yung Mayon galing dito sa Iriga City. Bali yung ano natin, ang pakay natin ay alamin lang natin kung ano ba yung mga bagong mga protocols na ipinapatupad ng pamahalaan na provincial na pamahalaan ng Albay para sa mga turista. Kaya let's go guys. Papunta na tayo ngayon guys ng Shield at doon na natin hihintayin si Katormaniko para sabay-sabay na tayong aalis. Si Katormaniko kasi guys ay nag-aaral ito, kaya nakiusap siya kanina na hintayin natin kasi mayroon siyang exam. At syempre bilang suporta natin sa kanyang kagustuhan na tumuos, makasuporta din ko sa atin, suporta din natin sa kanyang pag-aaral. Kaya yun, pinagbigyan natin para siyempre masaya pag sama-sama. Ang panahon natin ngayon guys, medyo makulimlim. Pero huwag naman sanang umulan. Pagka umulan, i-stop yung natin, pagkuha natin ng video. Nagka-problema kasi yung camera natin kasi nga nung isang bisis na mayroon tayong pinuntahan, nakakabit siya sa aking helmet. Ngayon dahil nga mahina naman yung ulan, di ko siya tinanggal. Yun pala, pinawisan sa loob. Kaya may lesson sa mga may ganito na hindi naman waterproof o water resistant yung mga camera nila. Mga mumurahin lang. Ang lesson, wag mong isa palaran pag umulan, i-safety mo na. Wala pang specific kong lens para dito sa aking Akaso AK7000, kaya yung in-order natin hindi pa sigurado kung talagang magmamatch yun dito. Dito na tayo sa Barangay Hall. Yan ang Barangay Hall ng San Nicolas.
medyo makulimlim pa naman ang panahon sa parting Albay. Nakikita natin guys yung kaulapan, at mula dito sa ating kinaroroonan hindi natin natatanaw yung Mayon. Unlike pag maganda yung panahon, nakikita natin yung Mayon mula dito sa Iriga City. Huwag lang sana tayong ulanin. $200 amo. 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 Okay sana yan. Next time, maringan yan. Ta si Dennis gustong umiba. Si Dennis mas dakula ising iyanan sa to. Mayon. Sabi nga ni Dennis, kinudma kinta na kaya. May iba nga ako. Hindi nga ako. Naka-schedule na kaya nga ako kami ni Rapi. Pero nga ako. Ikot nga ako. Kinkuno. Amo lugod ngayon. Kaya nga ni. Amo. Agwaya pinabayad ka na kung mga picture na nagiyan si Rakay ba niya si Shiri magagayon. Ay nga nako, iyan ang tangan ako ha. Dait inda sana sa ngawan. May siyang dayan kin-open na. Amo. May siyang tamang pati yan kin-open na. Amo, sito na kita. Kaya okay, bago yung ano namin destination. So yun mga katon, biglang nagbago yung biyahe namin dahil sa medyo alanganin na sa oras at medyo makulimlim sa may bahaging Albay. So napagpasyahan ng ating kasama na lumiko na lang tayo dyan sa unahan, kakanan tayo, at instead na Mayon yung biyahe natin ay dito na lang tayo sa Kapitulyo ng Camarines Sur sa Pili kung saan ay makikita din natin doon ang isang magandang mga pasyalan na dinadayo ng mga local tourist man o mga maging mga banyaga na kapag nakapasyal sila dito sa Kabikulan, isa sa mga lugar na pinupuntahan nila ay ang CWC na matatagpuan sa may bahagi ng Pili, Camarines Sur, lalong-lalo na sa may Kapitolyo. At habang papunta tayo doon ay muli nating
ipapakita sa inyo yung magandang daanan dito na kung saan ito po yung daanan na kapag gagaling po kayo ng Maynila papunta ng Visayas at Mindanao, dyan po kayo dadaan mismo sa Maharlika Highway, o kaya vice versa kung galing man kayo ng Visaya at Mindanao. Ito rin talaga ang kadalasan na dinadaanan, maliban na lang kung mag-ibang ruta kayo pagdating ninyo ng Daraga. Kung magbaya tabako kayo, pwede kayong doon sa parting Sangay at sa may Guwa sa Ocampo sa Pili na yung labas. Pero dito yung dadaanan natin dito ay ang pinaka talaga, ito yung pinaka dinadaanan ng mga bus galing ng Maynila o papuntang Visayas at Mindanao. So yun guys. So yung si Katormaniko ay nauna na at hindi ko na ino-overtaken itong si Katorman Rapi sapagkat mabuti na yan na ako yung nasa hulihan para ma-monitor din nila. Pero nung hindi pa tayo nagpalit ng gulong, hindi rin ako iniiwanan ng mga ito. Ako naman yung baliktad naman yung ginagawa nila. Ako naman yung pinapauna kasi kung magkaroon daw ng aberya, madali, mabilis para sa kanila na makapag-rescue sa atin. Kaya itong mga kasama natin ay mga mababait, talagang maliban sa supportive sa atin ay handang umalalay din. Itong si Katorman Rafi nga kanina nung nagpalit tayo ng gulong ay nagpa-rescue tayo sapagkat yung ibinigay niya sa atin na gulong na pamalit sana ay may advice sa akin yung doon sa shop na huwag nang ikabit kasi baka magkakaproblema lang, kasi nga yung tubeless may may 4 na pako doon sa loob. Ngayon kung tatanggalin ko yung pako na nandoon, mas lalo akong mapapagastos kasi 100 ang bawat pasta. Kaya yung 4 ay 400 na. Samantalang mayroon naman tayong bago talaga. May bago naman talaga akong gulong na na-order ko online. Yun ang sinabi niya sa akin. Ayun na lang ikabit. So ngayon mga Kator ay kumana na po tayo. Nandito na po tayo sa Municipality of Bato, Camarines Sur. Kumana na po tayo. So ito na po yung papunta ng Naga City. Yan, sa kung familiar po kayo mga Kator, kung napadaan po kayo dito sa lugar na ito sa Bato. Ito po ang ito po yung kung papunta kayo ng Mindanao at Visayas, ito po talaga yung daanan po ninyo, itong dinadaanan po natin. At dito sa papuntang sa direksyon na ito sa Naga, sa Pili at sa Naga, mapapansin natin dito na medyo maliwalas yung kalangitan, kabaliktaran sa may papuntang Albay. Kung kumaliwa sana tayo doon sa kanto, yung papuntang Albay, so napansin kasi namin na talagang maulap, kaya baka hindi rin naman magiging maganda yung biyahe namin papunta doon sa Mayon. Kaya napatigil si Katormaniko kasi siya yung palaging nasa unahan at siya yung nag-advise na mag-iba kami ng destination sa ngayon instead na sa Mayon, at dito na lang kami sa CWC. Kaya ito, malaking pagbabago ito sa mga nakachat na natin ng mga supporters na sa ngayon ang schedule natin ay sa Mayon, at marahil ay inaabangan na nila na mai-upload itong video na ito kasi nga yun nga ang sabi ko, napapunta kami ng Mayon. Kasi nga mayroon pong nag-message sa atin na nagpapatanong kung hindi na ba gaanong mahigpit ang Albay. So ngayon sabi ko, hindi ko rin naman masasabi kasi nga hindi naman tayo taga Albay. At para sigurado, pupunta kami ng Mayon at para alamin kung ano yung mga bagong mga protocol na pinapatupad ng pamahalaang probinsya ng Albay. So yun nga, nakakalungkot hindi tayo natuloy sa pagpasyal natin sa Mayon Rest House.
So isisit na lang po natin sa susunod para hindi lang Mayon Rest House yung ating mapupuntahan, maging yung iba pang mga tourist spot sa paligid po ng Mayon. Hindi na kasi natin kasama ngayon yung si Katorman Dennis, na kung saan siya yung mas maraming alam, mas marami nang napuntahan sa mga lugar na iyan. May nabanggit pa siya sa akin na isang tourist spot na bago ka papasok mayroon kang pipirmahan na waiver. So itatanong muna natin pagdating doon kung medyo safe naman, so tuloy tayo, papasok tayo. Kung medyo alanganin, ayaw ko naman na isugal ang kahit kaninong buhay sa ating grupo, so wag na tayo. Kapag may waiver, ibang usapan. Ibig sabihin hindi ka 100% na secure sa lugar na iyan. So bakit natin isasapalaran pa yung buhay? Napakahalaga ng buhay. Ito yung pinaka-regalo na dapat nating iingatan. Yan. Kaya para sa akin, ayaw ko nang isapalaran. Gagawin na lang natin, magtanong ano ba ang meron dyan sa loob, ano ba ang magandang pasyalan, bakit dinadayo. So yun na lang siguro ang isi-share natin. Kasi para sa akin ay ayaw kong isugal yung buhay ng sino man sa mga kasama natin. Yung ibang mga kasama natin dito ay wala pang pamilya. At yung iba naman ay may pamilya pero wala man o sa meron. Ang pinag-usapan natin ay ang kung paano natin iingatan ang buhay na regalo po sa atin. So sa ngayon guys ay ano tayo, paparating tayo sa Mabwa. So dito ay makikita natin yung kabilaan ng mga sakahan na siyang pangunahing pinagkukunan ng pangangailangan ng mga mamamayan dito sa lugar na ito. So takbo natin dito ay alalay lang, nasa 60 to 70 kilometers. Kaya makikita natin na talagang ino-overtaken tayo ng mga sasakyan. At hindi naman karera yung biyahe natin, kaya okay lang, relax lang, just take it easy. At syempre guys, habang nagbabiyahe tayo ay gusto ko lang na shout out yung mga patuloy na sumusuporta sa atin, patuloy na nagtitiwala sa ating kakayahan habang tayo ay nag-uumpisa pa lang dito sa pinili natin, sabihin na natin na trabaho. Bagamat nag-i-enjoy, masabi rin nating libangan, subalit masasabi natin na trabaho kasi medyo marami rin ang sinasakripisyo natin para sa mga ginagawa nating ito. Malaking bagay po na sumusuporta po sa atin yung unang-una yung team natin mismo, mga kasama natin dito sa Team Katorman. Hindi naman lahat ay nakasama natin sa ngayon. Sa biyahe natin ito ay tatatlo lang tayo, pero alam ko na andyan pa rin ang suporta ng iba natin ng mga kasamahan na kung saan sa kasalukuyan ay mayroon ding mga inaasikasong mga obligasyon sa trabaho man o sa kanilang pamilya. Kaya nga malaking pasasalamat natin dito sa dalawang ito na kasama natin. Unang-una si Katorman Nico, maliban sa may tatlong anak at kasalukuyan ay nag-aaral din, nakapag-alaan pa rin siya ng panahon para suportahan tayo sa ganitong mga tour natin. Kaya maraming salamat Sir Nico, at shout out sa kanyang butihing may bahay na si Mrs. Joan Ehipto. Talagang isang napakahalaga, malaking bagay po para sa akin yung pagsama sa akin po ng asawa ninyo. Kaya maraming salamat po sa inyo.
At ganun din naman na nais kong pasalamatan din siyempre yung aking mahal na asawa na si Cheryl Salira, na bagamat sa panahong ito ay mayroon tayong mga isinasakripisyo rin, subalit nagtitiwala din sa ating kakayahan dahil alam niya naman na itong ginagawa ko ay para na rin ito sa kinabukasan ng lahat. Bagamat unang-una sa ngayon ay pina-priority natin yung kapakanan ng ating mga supporters, ano ba ang kanilang inaasahan, subalit alam ko naman na pagdating ng panahon para rin ito sa pamilya syempre. At shout out din sa mga miyembro ng mga member ng Team Ganda, na yung Team Ganda pala guys, sila yung mga YouTuber din na nung mag-umpisa tayo ay talagang inaangat nila yung ating kumpiyansa pagdating dito sa pag-vlog. Unang-una kasi ay nung mag-umpisa tayo dito, ilan lang yung supporters natin. Meron lang akong 32 na subscribers, pero patuloy na tumaas yun, umangat dahil sa Team Ganda. Yan, sa tulong po nila. At sa ngayon, nadagdagan na, meron pang ibang mga team na sumusuporta din po sa atin. Yung Team Love, Team Love, shout out po sa lahat na kung saan ay patuloy din po na tumutulong, at sa ngayon ay umaangat na tayo, nasa 400 plus na yung ating subscribers. At bagamat noong mga nakaraang araw ay nasa 500 plus na tayo, subalit yan ay bumaba sa hindi natin alam na mga kadahilanan. Subalit tuloy lang ang laban. Dapat, sabi nga nila, ay huwag panghinaan ng loob. Huwag tayong tumingin sa mga bagay na yan. Ang titingnan natin ay yung mga magagandang bagay sa ating paligid na pwede nating ma-share sa ating kapwa, na kung saan alam naman natin na ito din po naman ang inaasahan ng ating mga supporters, na magpapatuloy tayo, mag-share tayo ng kung ano man ang meron sa ating lugar, nang sa gayon ay mag-enjoy din ang ating mga kababayan. Bagamat hindi sila makarating sa lugar natin, subalit dahil sa ating pagsisikap na maibahagi yung kagandahan ng ating lugar, para na rin silang namasyal sa lugar natin. Kaya maraming salamat po sa mga sumusuporta. Shout out kay kay RC Librillo. Siya yung pinakaumpisa talaga na tumulong sa akin nung napansin niya na 32 pa lang yung subscribers ko. Talagang tinulungan niya ako na umangat. At sa lahat ng kasama sa Team Ganda, maraming salamat po sa inyo mga madam, mga sir, at sa mga membro din ng Team Love. At maliban dyan, marami kasing mga ibang mga YouTubers na nagpapaabot din ng suporta sa atin. At kagaya halimbawa si Ma'am Gina Sweet, yan, isa sa mga tumutulong. Si Tatay Jubil Channel, yan, si Sir Jubil Channel, at sino ba ba? Nung nag-umpisa ko, naalala ko si Ma'am Marilyn Chang dyan sa US. Kadalasan kasi yung mga tumutulong sa atin mga OFW, kay Miss D Diary dyan sa Germany, at marami pa, meron pa yata akong mga di na banggit. Alam ko na napakarami po ninyo na mga nagtitiwala at sumusuporta po sa akin. Pasensya na po yung mga di ko na banggit. At dito sa atin, sa mga local vloggers natin, malaking tulong din po sa akin si
Ma'am si Miss Guwapang Maguma, yung dyan sa base, naka-base dyan sa Ormoc. Maraming salamat madam sa patuloy po na pag-i-encourage sa akin. At minsan guys, dito sa pinipili natin na trabaho sa ngayon, hindi talaga maiiwasan na nakakaranas tayo ng mga negatibong salubin, negatibong damdamin, at minsan nakakapanghina ng ating emosyon. Subalit kapag sinabi natin iyon sa mga kasamahan, minsan kasi talagang nasasabi ko rin sa kanila mga new friend, sila ay ini-encourage ako. Meron pa palang mga tumutulong din sa akin na iba pa na mga vloggers. Maraming salamat po sa inyo. Si Sir Selex, sino pa ba, si Sir DJ Pink Noise diyan sa may parting Iloilo yata ito si Sir. Pagka sinabi ko yung aking mga nararanasan na nakapanghina, walang ibang sinasabi, tuloy lang katorman, tuloy lang, normal lang yan. At kapag ganon guys, yung para bagang nakakadama tayo ng panghihina ng tuhod, na para bagang may tendency tayo na umupo o tumigil na muna sa ating pagtakbo. Subalit merong tayong naririnig na boses na sabi, kaya mo yan, ganito lang ang gawin mo. Binibigyan ka ng technique, tips para kahit na huwag mong masyadong bilisan, dahan-dahan lang, basta ang pinakamahalaga makarating ka doon sa finish. At yun naman talaga pala, naisip ko, yun naman talaga ang mission natin dito sa YouTube. Pagka nagba-vlog tayo, hindi yung hinahabol natin yung boundary, yung pinaka-finish. Kasi wala namang talagang pinaka-finishing line yung pagba-vlog natin. Ang pagba-vlog natin, para itong sumali tayo sa isang patimpalak na walang hangganan. Ang pinakahangganan nito, hangganan ng buhay natin eh. So, ibig sabihin, kapag tumigil ka na, sumuko ka na. Pero habang buhay ka at gusto mong, kung hindi ka susuko, ipagpatuloy mo lang. Kahit ano yung ginagawa mo. Yan, napansin ninyo yung iba. Kahit ano ang ginagawa nila, naglalaba, nagsasaing, nagluluto, kung ano-ano man, sinishare nila. Bakit? Kasi mayroong mga supporters na natutuwa, nag-i-enjoy sa bagay na yun. Kaya dapat hindi tayo susuko talaga. Kaya maraming salamat po sa mga kapwa vloggers na nagbo-boost po ng aking kumpiyansa. Madalas ko pong yung sasabihin ko po sa inyo na pagdating po ng panahon, ano man po ang magiging kahahantungan, saan man ako dadalhin itong aking piniling trabaho. Accomplishment po ninyo ito, sir, mga sir, mga madam. Hindi lang po ito sa akin. Dumating man ang panahon na marami makakatulong tayo sa kapwa, makakatulong ako. Hindi ko yung tulong ninyong lahat yun na patuloy na sumusuporta sa akin. So sa ngayon guys, nandito na tayo sa cruising ng Baaw. Kung doon sa kanan papunta yun sa sentro ng Baaw. At pag tuloy-tuloy yung takbo mo, papunta ka na doon sa amin sa Iriga City. So, itong tinatahak natin ay papunta tayo ng Pili, na ang kasunod nito ay Pili. Pero may mga madadaanan tayong barangay dyan na sakop ng Bula, yung pabrika Bula, Camarines Sur. Pero hindi yung sentro mismo ng Bula. Medyo malayo-layo pa yung sentro ng Bula. Dire-diretso lang po yung biyahe natin. So, shout out din sa mga pinsan ko dyan sa Maynila, na kung saan ay patuloy na sumusuporta, sumusubaybay. Baka nabuburing na sila, bakit wala akong upload na bago. So pinakalas na upload ko yung papunta ng Deer Farm at Hibiscus Camp. Yung tiningnan ko lang kung ano yung mga pagbabago doon. So sa ngayon naman, yung pagbabago naman dito sa
CWC sa Kapitolyo ng Camarines Sur. So, yun ang pupuntahan natin sa ngayon. So, nakakalungkot talaga ako, medyo nalulungkot ako na hindi natuloy doon sa Mayon, pero okay lang yun. Baka sa susunod hindi lang kaming tatlo, baka mas marami pang mga sasama sa atin, at hindi lang Mayon Rest House ang mapupuntahan natin, baka mas marami pa tayong mapupuntahan kasi nga yung kasama natin si Katorman Dinis mas maraming alam doon sa lugar na yan. So yun guys, si Katorman Nico yung pinakanauna ay wala na. Yun, nandun na sa unahan at hindi na matatanaw si Katorman Rafi kung hindi tayo iniiwanan talaga. Napansin niyo guys, dito sa kalsadang ito, kukunti lang yung mga sasakyan pagka ganitong mga oras. Pero minsan naman pagka may nasalubong ka dyan ng mga truck, yung mga galing siguro ng Maynila, kagaya nito ang nasusundan natin. Pagka may nasalubong kang ganyan ng mga minsan 4 na ganyan kahahaba, sigurado na yan maraming mga kasunod dyan, yung mga takot overtake. Ayan, buti nga yun, dalawa lang kaya medyo madali para sa atin na overtake. So yun, enjoy nyo lang po guys yung ating biyahe. At sa ngayon ay nandito na tayo sa may parting Agdangan yata ito. Agdangan Baaw. So medyo maganda na yung panahon dito, pero baka maya-maya ay uulan na rin kasi nga may napapabalita sama ng panahon, paparating na sama ng panahon. So sana guys, susunod natin ang mga content, hindi lang motovlog kasi alam ko naman na yung iba mas gusto talaga nila na makita yung
At unti-unti na nating nakikita mga kator yung ilang mga kababayan natin na nakamasyal din dito. At lalong-lalo na yan mamaya. Kasi dito kadalasan talaga nagsisidagsaan yung mga namamasyal dito pag pag hapon na. Yan. Kaya itong oras na ito ay ito yung oras na marami dito yung mga minsan nag-drop by lang, minsan galing sa trabaho, pumapasyal dito, gusto lang na refresh at siguro mga tumambay ka dito ng mga 1 o 2 oras, malaking bagay na yun. Parang meron kang makikita magagandang kapaligiran. So yan, nakikita na natin yung mga sasakyan. Yung iba dito ay galing pa ng ibang probinsya, yung iba mga taga dito lang din. At yan na. So nakita natin itong mga lalaking ito, sila yung mga control nagko-control sa traffic. Yan. So bawal daw na lumampas sa linya, so atras tayo ng konti. Dapat masunurin tayo sa batas. Guys, ito yung pagbabago sa lakad natin. Instead na papunta kami ng rest house, CWC, dahil nakita namin na medyo makulimlim sa bandang Albay. Kaya alanganin namin ang oras kaya dito po biglang ligaw kami sa may parting bato at dito po kami napadpad. Dito ay ipapakita ko sa inyo yung mga dinadayo po dito ng ating mga turista, hindi lang mga local tourists ang pumupunta dito, pati yung mga sama sa sila dito sa pili sa CWC, kanilang dinadayo. Kaya gaya ng makikita natin pong tao dito. Isa sa mga mga sikat na baka na hindi nyo kilala na dumadayo dito, ipapakita ko sa inyo. Yan. Dito pa ang isa sa mga sikat na hindi pa ninyo kilala. Yan, itong mga kasama natin. So makikita natin guys na talagang maraming dumadayo dito sa CWC. Makikita ko ninyo dyan mga sasakyan. Yan, doon. So sabi natin na palaruan, tubig pero mayroong jeep. Makita niyo doon sa gitna, mayroong jeep dyan. Iikutan natin paano nakarating yung jeep dyan sa gitna. So sa ngayon ay nandito tayo sa CWC, ikutan natin ito. At maraming mga kababayan natin dito. Mga dumadayo. At kapag pumasyal po kayo dito, makikita po ninyo mayroon po mga abutin po kayo, pwede po kayo magpalipas ng gabi dito at kinabukasan kailangan kinabukasan na uuwi. Yan, ito po yung mga tuluyan. Sana mamaya magtanong tayo kasi yung pwedeng makausap
dyan para matanong natin kung magkano ba ang bayad dyan. Yan. So, ito yun guys. Ito yung sinasabi kong jeep. Yan. So yan guys. Yan ang jeep na kung may pasahero na kaya tatakbo na ito. Kita mo lang driver. So yan ano. Talagang napakaganda doon sa bandang yun. Malawak ang kamti. At dito ito pa yung mga tuluyan. Guys. So, nandito na tayo. Sino kaya yung pwede makausap natin dyan? Matanong natin kung so ito yun guys ang yan, pwede po ditong magpahinga kung sakali mapasyal kayo dito. Marami pong pwedeng matulugan dito. At mamaya magtatanong tayo kung kanino pwedeng mag-inquire para malaman natin kung magkano ba ang bayad sa mga tuluyang ito. Tuluyan. Para may idea din po kayo guys, ano, kung sakasakali mapasyal kayo dito, may idea po kayo kung magkano ba ang overnight. Kasi syempre kung malayo yung pinanggalingan po ninyo, kung malayo yung pinanggalingan ninyo at pag nandito na kayo, so maganda na rin na ano, magpahinga. So yun ang alamin natin, magkano ba ang sa isang gabi. Ito maghahanap tayo, dito tayo itinuro ng bantay sa may generator. Okay guys, magtanong tayo. Hello madam, good afternoon. Saan po pwede maghapot ng ano, mag-inquire sa front office po? Thank you. So yan po. Dito daw sa front office pag nagtanong, mag-inquire tayo. Ito yung mga protocols na dapat nating sundan dito. Kung gusto po ninyo pumasyal dito, ito po yung mga dapat alam natin para hindi tayo maging pasaway. Mga mamamayang pasaway. Yan, parang yan, pakita. Yan na lang po. Mamaya guys, tanungin natin yung security kung saan tayo pwedeng mag-inquire, kasi yung sinasabing front office kung saan ba yun.
nandito na tayo guys. Nandito na tayo. At ito pala yung front office. Yan. Magtatanong lang tayo kung ano tungkol sa tuluyan, magkano ba yung pinakamura at yung medyo mamahali na mga tuluyan. So pasok na tayo guys. So yun guys, nalaman na natin yung ano, para hindi po tayo problema kung sakasakali. Kung pupunta po kayo dito, meron naman po tayong mga magandang tuluyan. Ang pinakamura pala dito is 3,800. Pwede na po kayong palipas oras. Ayun, hindi ko na po inalam yung kung ano yung mga kasama sa loob. Kasi kitang-kita naman na talagang magiging convenient naman po kayo. Kasi hindi po ito pribadong sabi nga pag-aari ng isang pribadong kumpanya. Ito po ay sa probinsya, sa province of Camarines Sur. Kaya tiwalang-tiwala naman tayo na maganda yung serbisyo. Basta ito yung mga ito yung mga tuluyan. Ito yung 7,000 guys. So pasensya na kung hindi ko na po inalam yung mga buong detalye. Papakita ko na lang po sa inyo. Ito yun, bali ito yung 7,000. Bali dalawang lang naman. Hindi na po natin pinupo si Madam yung napagtanong na natin kasi nahihiya pa tayo kahit paano. Pero 1 point na, at least meron tayong nakausap na mga empleyado po dito. So yun, meron po dito, merong hindi ko na po pala na itanong. Basta hindi lang, kung dalawa lang kayo, masyadong naman conveniente, maluwag. Pero kung pupunta kayo dito na isang pamilya, pwede na po sa inyo itong isang bahay. Meron na pong kusina, meron na pong CR sa loob, at syempre aircon po siya. So alam ko naman na conveniente po ang loob ng mga tuluyang ito. So yan po. So guys, mamaya titingnan pa natin kung maliban po doon sa ipinakita ko po sa inyo, saan po tayo pwedeng pumunta kapag nandito po sa CWC. Ano po ba ang pwede pa nating ma-enjoy o pupuntahan. So doon po tayo sa kabila. Okay, pause po muna tayo. Okay, dito tayo sa kabila mga kator. So kung napansin niyo doon yung may tawag ba doon? Hindi ko alam kung anong tawag ba doon. At pag pumunta po kayo dito sa kabila, ito naman ang makikita po ninyo. Yan. Isa sa problema dito pagka ganitong maulan, ito malapit na ang ulan at umaambon na. Ngayon dahil yan kikita natin medyo maulan doon, hindi na natin makikita yung bundok. Kailangan na nating sumilong ang kakampi natin, yung kakampi natin guys. So sisilong po tayo dyan habang wala pa ganong mga tao. At mamaya siguradong kita nyo marami ng mga tao dito guys. So yan, pahapon na, paggabi na, yan, marami pa rin tao. So yun guys, 5:20 na ng hapon, bago po tayo abutan ng gabi dito. Kami po ay uuwi na. Maraming salamat po sa panonood po ninyo. So uuwi na po tayo guys. Sana po wag mo nating kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin po ng video natin at paki-hit na rin po ng notification bell para po ma-notify po kayo sa susunod po natin ng mga content. Maraming salamat po.